Kung mahilig ka sa binangkal, try mo tong mas healthy version, kamote binangkal recipe. Una, maglaga muna tayo ng kamote. Sa recipe pa lang ito ay gagamit lang tayo ng isang kamote, siguro mga 1/4 kilo ito. Pero pinagsabay ko na silang lutuin para isang lutuan lang at makatipid rin tayo sa kuryente. At ito na nga, luto na nga ang ating kamote. Babalatan lang natin to at durugin ng pino. O, diba sobrang bilis lang. Pagkatapos ay maglagay tayo ng isang kutsarang mantika at i-mix natin ng husto dito sa ating kamote. At ilagay na rin natin ang 1 cup all-purpose flour, 1/2 cup sugar, konting asin at isang kutsarang baking powder. At 1/2 cup water or evap. Unti-unti na natin sa paglagay para matansya natin. Naglagay na rin pala ako ng konting food coloring na yellow. Hindi ko na lang naipakita. Nasa inyo na kung gusto nyo rin lagyan. Optional lang yan. By the way, marami akong nababasang comments na dapat daw ay magamit ako ng gloves sa pagluluto. Kaya ito naman ay sinunod natin mga B. Dito nga ay gumamit ako ng plastic na gloves sa pagmamasa. At kita nyo naman yung struggle ko sa pagmasa. Grabe, sobrang hirap. Napunit na yung plastic at natanggal pa yung plastic. Humalo na dun sa minasa ko. Kaya ngayon, mas nagigets ko tuloy yung mga bakers sa bakery kung bakit wala silang gloves magmasa. Kasi ang hirap talaga. So dito nga ay nagpalit na ako ng panibagong gloves, no, kasi napunit na nga yung una. For me, okay lang kahit hindi mag-gloves as long as malinis yung kamay tapos lulutuin pa yung ginagawa natin. Mag-gloves na lang siguro kapag yung finished product na yung hinahawakan natin, like mag-packaging na tayo sa ating mga kakanin, ganun. So kailangan na natin dun maglagay talaga ng plastic sa ating mga kamay. Dito nga ay nagbibilog na ako, tagda 2 kutsara yung servings ko bawat bilog. Masyadong malaki to pero okay lang kasi pangkain lang namin to. Pero kapag pang benta, kahit 1 kutsara lang kasi lumulubo naman yung binangkal, lumalaki pa siya kapag niluto na. Ngayon ay magluluto na nga tayo. Hindi ko pala na videohan yung paglagay ko ng mga sesame seeds sa ating binangkal. Akala ko kasi nakaplay yung video, hindi pala. Anyway, sa paglalagay naman ng sesame seeds, kailangan nyo lang talagang isawsaw ng maigi sa tubig yung binangkal bago nyo balutin ng sesame seeds para kapit na kapit talaga. Kasi kita nyo naman yan, o nagtatanggalan agad yung mga sesame seeds. Siguro dahil sa kamote, mabilis siyang matanggal. Kaya kapag nagluto kayo nitong kamote binangkal, siguraduhin nyo talagang kapit na kapit yung sesame seeds. Otherwise, mahuhubaran talaga yung binangkal nyo. Charot. Sa pagluluto naman, kailangan sakto lang yung lakas ng apoy para talaga mabiyak yung inyong binangkal. Hindi pwedeng sobrang lakas kasi nga masusunog agad yung binangkal tapos hilaw pa. At hindi rin pwedeng mahina kasi na-absorb naman ng binangkal yung mantika. Talagang nauubos siya. Halo-haloin lang natin to hanggang sa maging brown yung mga binangkal.